Yung dating maling debosyon ni Pablo ng paniniwala ay napalitan ng tama at totoong paniniwala. At dito niya ikinumit ang buhay niya. Dito siya naging deboto. Hello? Are you listening? Amen. Dati, siya ang nang-uusig. Ngayon, ano nangyari sa kanya? Siya na ang pinag-usig. Pero okay lang sa kanya. Okay lang, itinalaga na ni Pablo ang kanyang buhay para sa Panginoon, kahit ano pa ang mangyari. Mga kapatid, makinig kayo mabuti. Kung talagang ang buhay natin, itinalaga na natin sa Panginoon, kahit ano pang mangyari, hindi na natin ito iuurong pa sa Panginoon. Hindi na natin ito babawiin pa sa Panginoon. Because God knows what is going on in our lives. God knows what is best for us. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Alam ng Diyos na hindi ka niya ipapahamak. Alam ng Diyos na hindi mapapaliwara ang buhay mo. Kaya kung ang buhay mo, sinurrender mo na kay Lord, huwag mo nang bawiin ito. Yung si Pablo, he had a deep devotion sa Panginoon, sa buong buhay niya. May nabasa sa Bible? Si Pablo nanlamig sa pananampalataya. Meron ba kayo nabasa sa Bible sa buhay ni Pablo na siya ay tumalikod, huminto sa pananampalataya? Wala, mga kapatid. Si Pablo mula nang ma-born again hanggang sa siya, ipapatay dahil kay Kristo. Walang bakas ng panlalamig sa kanyang pananampalataya. Walang bakas ng pagtalikod sa kanyang pananampalataya. Amen? Because he lived his life to the fullest for God with deep devotion. Sabi doon sa Philippians chapter 1 verse 6, tingnan niyo mga kapatid. Philippians chapter 1. Confident of this very thing, that He who began a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Mga kapatid, si Pablo ay merong assurance and security of his faith and commitment to the Lord. Na alam niya, mga kapatid, na yung Diyos na nagpasimula sa buhay niya, ang siya rin tutulong sa kanya hanggang sa wakas. Kaya si Pablo, malalim ang kanyang devotion sa Panginoon. Hello? Amen. Naintindihan ba natin? He has a deep devotion to God. Sabi niya, I have kept the faith. Iningatan ko, ipinaglaban ko, pinagtanggol ko ang pananampalataya ko. Pinanindigan ko ang aking pananampalataya. Mga kapatid, he never become out of focus with his life and ministry. Hindi siya nawala sa kanyang ministry. Hindi siya nawala sa kanyang calling. Hello? Maraming Kristiyano ngayon, ito. Nung walang trabaho, ang lapit kay Lord. Hello? Pag may problema, ang lapit kay Lord. Pag may pangangailangan, ang lapit kay Lord. Pag maalis na ang buhay, maganda na ang buhay, payapa na ang buhay, nakakangiti na sa buhay, hindi mo na makita kay Lord. Sabi ni Pablo sa Colossians chapter 3, buksan niyo Bible niyo. Ang focus ni Pablo ay nanatili sa Panginoon at sa panawagan ng Diyos sa kanyang buhay. Alam niyo si Pablo, meron siyang ibang ginagawa bukod sa ministry. Meron siyang tent making. Ang trabaho niya, ang kanyang sideline ay gumagawa ng mga tent. Meron siyang ibang trabaho aside doing the ministry. But listen, kahit kailan, hindi siya na-sidetrack sa kanyang trabaho. May focus pa rin siya sa ministry niya. Amen? May focus pa rin siya sa kanyang buhay sa Panginoon. Hindi siya na-sidetrack sa kanyang pag-aaral. Hindi siya na-sidetrack sa kung ano-ano. Ang mga Kristiyano ngayon, mga kapatid, babaan mo lang ang kamay ng maraming pera, nawawala na ang Diyos sa kanilang mga paningin. Nakatingin na lahat sa pera. Kaya maraming Kristiyano hindi mapagkatiwalaan ng Diyos ng kayamanan. Dahil hindi pa handa ang puso sa totoong pagpapala. Kung sa oras na ito, bawat isa sa atin, bibigyan tayo ng tig 1 milyon ng Panginoon. Meron kang plano ngayon tungkol sa 1 milyon? Alam mo kung ano gagawin mo ngayon dyan? Ngayong oras na to? Oh, come on. I don't believe you. Yung mga simpleng maliliit na pera, libo-libo lang Nawawala ka sa Panginoon. Nawawala tayo sa Diyos. Libo-libo pa lang, daan-daan pa lang ang kinita.
minsan nga, piso-piso pa lang, 50 pesos, 100 piso. Nawawala ka sa Panginoon. Sa paanong paraan? Hindi ka makapag-tithes. Tapos sasabihin mo 1 milyon, may plano ka. Andiyan pa ba tayo mga kapatid? Andiyan pa ba tayo? Amen. Kaya hindi tayo mabigyan ng Diyos ng matatag na buhay. Bakit? Sa konting pagsubok pala ng Diyos, hindi naman makapasa ang kondisyon ng puso mo. Nakukurap na kagad ang puso mo. Nakukurap na kagad ang isip mo. Sa konting kaginhawaan. Sa konting karangyaan. Na out of focus ka na. Nawawala ka na sa Panginoon. Sa konting kasiyahan, nawawala ka na sa Panginoon. Paano ba pag pinuspos ka na ng Panginoon? Di lalo ka na nagwala. Are you listening, people of God? Amen. Ang blessing ng Panginoon ay laging may purpose. The very purpose of God's blessings is to purify our character. To test the character of our hearts. Isa sa barya-barya lang, nasusubukan tayo ng Diyos. That we are not, what? We are not worthy to be blessed. Are you listening? Nagkaroon ka ng trabaho, napabayaan mo si Lord, na out of focus ka na. Nandiyan pa ba tayo? Umaganda ang karir mo sa pag-aaral, napabayaan mo paglilingkod mo sa Panginoon. Kita niyo yan, mga kapatid. Si Pablo, makinig kayo mabuti. Si Pablo, he's doing the ministry, and at the same time, he's doing the tent making. Ganyan si Pablo, mga kapatid. Kahit may mga bagay siya na binibigyan ng pansin sa sekular, hindi siya nawala sa spiritual. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang motibo. Amen? Amen. Hindi natin pwedeng madaya ang Panginoon. No? Kaya naman pwedeng makadaya sa Diyos, makapanloko sa Diyos, wala. Kaya siguraduhin niyo muna yung motibo niyo. Dahil kahit sino pa mag-pray sa inyo, kung yan naman ay ibibigay ng Panginoon, papaintulutan ng Diyos na mapa sa iyo, at meron kang maling motibo, you will suffer the consequence. Yan ay pinagpilitan mo sa Diyos parang Israel. Hindi kalooban ng Diyos magkaroon sila ng hari. Ang gusto ng Diyos ang maghahari sa kanila. Pero ayaw ng Israelita. They want a king. Dahil nakita nila sa kanilang mga surrounding nations, may mga haring taong namumuno. So sabi nila kay Samuel, Samuel, sabihin mo sa Diyos, we want a king. Hindi yun ang original plan of God. Mapilit sila. We want a king, we want a king. Sabi ng Diyos kay Samuel, okay Samuel, I will grant the request. But this is not my will. Sige, papaintulot ako kung ano yung gusto na ibibigay ko, hilig nila. Binigay si Saul, nagdusa ang bayang Israel sa kamay ng haring Saul. Are you listening? Are you listening? Pag hindi pa tama ang motibo ng puso natin, God will never bless you. God will not promote you. Wala kang deep devotion sa Panginoon eh. How come God will bless you? Isang buhay natin, easy-easy sa buhay Kristiyano. Wala tayong kaseryosuhan sa Diyos. Wala tayong kaseryosuhan sa paglilingkod sa Diyos. Tapos we will expect God to bless us more and more. No way. God cannot do that. That is against His principle. Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Kristiyano. Si Pablo naging successful sa kanyang career. Why? He lived his life to the fullest. He had deep devotion to God. Ang lalim ng devotion niya sa Diyos. Amen po ba? Amen. Pag pinag-usapan ng Diyos, seryoso siya. Pag pinag-usapan ng pananampalataya sa Diyos, seryoso siya. Talagang ibinibigay niya ang pinaka-the-best niya. Ang pinaka-mainaw, ang pinaka-mabuti niya. He never compromised his faith and his life. Kahit kailan, hindi siya nakicompromise. Hindi siya nakasang-ayon sa sanlibutan. That is living a life to the fullest for God. Romans 12, 1 and 2. Buksan niyo ba? Romans chapter 12, verses 1 and 2. 1, 2, 3. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Verse 2. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. You see, anong isang payo ni Pablo?
never conformed to the pattern of this world. Now listen to this. Paul lived his life to the fullest for God. He never compromised at any rate, at any time, at any cost. No compromise.